Kumusta naman ako after my first year of teaching here in the US? Today is the last day of our school, May 26, 2024. May mga teachers na nagkaroon ng mental breakdown hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa mga ugali ng mga bata. Lalong-lalo na yung mga bata na nasa big cities dahil mix na ang mga lahi doon. Kaya nga, most of them says, "Thank God I survive." Madali lang ang magturo dito dahil nakatuon lang sa mga bata at hindi sa kung ano-anong forms o kapapilan na nakakaagaw atensyon sa pagtuturo ng isang guro. Noong una, inaamin ko na kinakabahan talaga ako sa pagtuturo, lalo na para sa mga batang may disabilities. Kasi nga sa Pinas, mix naman ang tinuturuan ko na nasa regular classroom din sila. Dito, mostly ang mga handle ko ay 14 student na may iba't ibang disability, kagaya na lang ng learning disability, specific learning disability, o kaya developmental delayed, sometimes social-emotional. Ilang buwan ko ring pinag-aralan at unti-unting natutunan paano ang mag-IEP. Noong una, nakakabobo dahil zero knowledge talaga ako. Ito kasi yung pinaka-program ng SPED teacher dito para sa lahat ng reports ng mga bata. Nahihirapan din ako nung una dahil ako ang gagawa ng goals ng bawat bata. Isa akong resource SPED teacher, meaning may specific time lang na pinupull out ko ang mga bata from their class to give them services. Ano yung mga services na binibigay ko? Ito ay ang mga basic reading, reading comprehension, written expression, math calculation, and math problem solving. Depende pa yan kung saan qualified ang bata. Parang tutorial lang ang dating. Minsan individual, minsan naman ay group. Ikaw nang bahala kung paano yung strategy mo para ma-attain mo yung goal mo para sa mga bata. Nakaka-challenge din minsan kung may handle kang may behavioral problem kasi ibang goal naman ang para sa kanila. And sometimes pati life skill ay included din. 3 kaming SPED teacher dito sa school na kung saan ako nagtuturo. Ang isa ay nasa higher grades, ang isa naman ay nasa life skills. Ako ay nasa lower grades. Yung mga nasa life skills ay ang self-contained SPED teacher. Sila yung tinuturo lang sa kanila ay ang mga life skill. Napakasimple lang ang program dito. Ang principal ang mag-MC, hindi sila particular sa napaka-perfect performances. Unlike us sa Pinas, kailangan perfect lahat. Pati decorations dapat perfect. Lahat ng performances dapat perfect. Pati ang mag-MC dapat perfect lahat, sinusunod ang program. Dito, hindi kailangang perfect ang performances ng mga bata sa stage. Ang mahalaga sa kanila ay dapat nag-e-enjoy ang mga bata. Noong una, nahirapan din ako nakipag-communicate ng dire-diretsong English. Minsan nakaka-blackout kung ano ang next na sasabihin mo. Lalong-lalo na kapag ikaw ay isang SPED teacher, nagkakaroon kayo ng IEP meeting kung saan kasali ang lahat ng team. Kagaya na lang ng kanilang parents, ang principal, ang psychologist, ang occupational therapist, ang physical therapist, and all of part of the team. Depende siyan sa case ng isang bata. Minsan, dinadaan ko na lang sa smile at kaway-kaway. Napakabait at napakaintindihin ang aking team leader kung kaya tinulungan ako una kung paano mag-set ng meeting at paano mga process ng lahat bago magkaroon ng meeting. Kung kaya, nung una, sinasamahan niyo muna ako sa aking IEP meeting. And after that, ako naman ang nag-handle ng mag-isa. Pero habang tumatagal ka dito, nahihila ka na rin sa mga accent nila at dumadami na rin ang mga vocabularies mo sa pakikipag-usap. Marami akong adjustment at challenges sa unang taon ng aking pagtuturo. Nahirapan din ako dahil ibang reports at ibang lahi ang aking tinuturuan. Habang tumatagal, napapag-aralan ko rin paano sila i-handle. May 2 assistant din ako. Minsan nahiya akong utusan sila dahil mas matanda sila. Halos kaedad nga sila ng aking mga magulang. Dito, natututunan ko rin ang pagiging pantay-pantay sa bawat isa. Principal ka man o anumang natapos mo sa edukasyon, lahat nagkakaisa para sa bata. Hindi ka pwedeng maghari-hari o magmataas dahil mas mataas ang natapos mo kesa sa kanila. Nakakabilib nga ang mga principal dito dahil tuwing recess, nakikita mo silang nakikipaglaro sa mga bata. Hindi masyadong ginagamit ang sir o ma'am dito. Miss,
Mrs. o Mr. ang tawagan dito o kaya minsan ang iba gusto nilang mismo yung name na lang nila ang tawag sa kanila. Dalawa lang ang i-accomplish ko dito. Una, classroom cleaning and then clearance. Then you're good to go to vacation. Paalam na mga kahugot guro. Enjoy your summer!